Kalunos-lunos ang sinapit ng Uptown Public Market. Nanlilimahid sa dumi na palengke, mga maninindang mahal ang upa, pagkakaroon ng sistemang kartel at kabi-kabila ang paglabag sa batas sanidad at pangkapaligiran. Ito ang kalunos-lunos na sinapit ng Uptown Public Market sa ilalim ng pribadong nangangasiwa nito. Paano humantong dito? At ano ang tulong ng City Government of Tarlac sa ganitong karimari-marim na sitwasyon? Bakit ang paliparan ang nangangasiwa ng palengke? Umutang ang nakaraang administrasyon ng 550 million pesos para ipagawa ang palengke. Matapos ito, nagkaroon ito ng kasunduan sa Paliparan Central Marketing Corporation o Paliparan noong October 7, 2014. Kung saan ipinasa sa paliparan ng pamamahala ng palengke at isa pribado ito sa loob ng 25 years. Nang maisakatuparan ng kontrata, 1 million pesos kada buwan lamang ang upa ng paliparan sa Tarlac City Government. Ngayon, ang kasalukuyang Administrasyong Angeles ang nagmana at nagsisikap na bayaran ang nasabing utang na may kasamang interes. Pag-aari pa rin ba ng Tarlac City Government ang palengke? Oo, pag-aari pa rin ng Tarlac City Government ang palengke. Ang pangangasiwa o management lamang ng palengke ang ipinaubaya sa paliparan. Hindi nila ito pagmamay-ari dahil dito walang karapatan ang paliparan na angkinin at ibenta ang anumang stall o property sa palengke sa sinuman at wala ring karapatan ang mga vendors na bumili ng stall at ipaupa sa kapwa vendors. Ang paliparan ang inaasahang magpatupad ng mga regulasyon sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa palengke para sa kapakanan ng mga manininda at mamimili. Bakit ipinasara ang Uptown Public Market? Sa bisa ng Cease and Desist Order na inilabas ng DENR matapos ang kanilang inspeksyon, agarang ipinahinto ang operasyon ng Uptown Public Market dahil sa paglabag ng paliparan sa environmental and sanitation laws gaya ng hindi tamang pangangasiwa sa wastewater na nagmumula sa palengke at diretso ang daloy sa Tarlac River at Masalasa Creek na konektado sa Manila Bay. The latest case involving the public market is the one filed before Branch 110, civil case number 1280-2022. This case stemmed from the closure order issued by the city government. They were requesting the Honorable Court to nullify the closure order issued by the city government. And in fact, they presented witnesses to show that the said business operation should not be closed. Naitanong ko, meron ho ba kayong fully functional na STP or Sewerage Treatment Plant? Ang sagot po ng witness nila, ang market administrator nila na si Ronald Asuncion, wala po. Second, meron po ba kayong kaukulang business permit para mag-operate? Again, ang sagot po ng kanilang witness, wala po. So, ang tinanong ko pa huli is, so ibig nyo bang sabihin, pumupunta kayo dito sa court na ito, sinasabi nyo na payagan kayong mag-operate kahit wala kayong kaukulang STP at saka wala kayong business permit? Opo, ang sabi nila. So because of that testimony, which was really damaging on their case, the Regional Trial Court Branch 110 denied their application for mandatory prohibitory injunction and or temporary restraining order. Taong 2016 pa, pinakiusapan ng City Government of Tarlac ang paliparan ukol dito. Ngunit hindi pa rin naisaayos. Kung matatandaan natin na ay isa ang palengke sa mga prioridad na ayusin ni Mayor Christie nang siya ay maupo bilang mayor. Ang ibang prioridad ay traffic at basura na matagal nang naresolba. Noong 2017 nang kinasuhan ng paliparan si Mayor Christie sa Ombudsman dahil umano ay hindi dapat kanselahin ang kanilang business permit at dapat i-renew ang 2019 permit nito. Ngunit malinaw na hindi sumusunod ang paliparan sa market code na siyang dapat gawin
ayon sa kanilang pinirmahang kontrata. Nakasaad sa kontrata sa pagpapaupa rito na dapat sundin ng paliparan ang mga batas, tuntunin at regulasyon ng local at national government na may kinalaman sa pagpapatakbo ng palengke at sa kalinisan. Ngunit sa halip na sumunod ay patong-patong pa ang mga paglabag ng paliparan sa market code, gaya ng pagkolekta ng higit sa itinakdang rental rates, pagkakaroon ng cartel-like na gawain sa palengke, pagpapagamit ng mga pasilyo sa palengke para makapagtinda, paglabag sa kalinisan at sanitation, paglabag sa RA 9275 o Philippine Clean Water Act No. 9275 at RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 sa pamamagitan ng direktang pagtapon ng maruming tubig galing sa palengke papuntang Tarlac River. Hindi pagtiyak na may mga business permit sa mga stall operators at pagpayag na makapagtinda ang mga ito kahit walang business permit. Kawalan ng security sa Uptown Market kung saan may mga criminal activities at drug use. Nung nag-assume ako as OIC ng City Environment and Natural Resources Office noong 2018, nagkaroon na kami ng inspection regarding sa public market ng Uptown, yung paliparan. Meron kaming nakita mga violation regarding sa solid waste at sa liquid waste. Nakita nga namin na wala silang waste treatment facility, na direct silang nagtatapon ng mga wastewater sa mga water bodies kagaya ng river at mga kanal na going to Masalasa Creek. Kaya nagbigay ng instruction si Mayor Cristino na kolektahin na rin yung basura ng paliparan kasi nga hindi sila sumusunod sa mga environmental laws. Kaya nga ang ginawa ng city is kami na yung nangongolekta ng basura. Yung iba nilang basura is pinaprocess namin dito sa MRF para at least mabawasan yung tinatapon natin basura sa kalangitan at gawin na fertilizer po. Ang desisyon sa kaso sa Ombudsman, natalo ang paliparan dahil dapat daw sundin ng paliparan ang market code. Taong 2019 nang magsimulang mag-operate ang paliparan ng walang business permit at wala itong business permit hanggang sa kasalukuyan. Ngunit ang palengke ay hindi ipinasara ni Mayor Christie dahil walang lugar na mapaglilipatan sa mga vendors, kung kaya nagpatuloy pa rin sa pamamahala ang paliparan at nakapagtinda ang mga vendors natin. Ikukwento ko po yung mga experiences ko dati sa Uptown. Unang problema, yung basurahan, dumi sa paligid na hindi nasusolusyonan. Dadaan ka po doon, makikita mo yung mga kanal, nagbabaraduhan na dahil barado na. Dahil sa sobrang dumi, maraming mga vendors doon na marami palang mga pwesto. May isang vendor na 10 ang pwesto or 20, and then pala nagugulat na lang ako na wala palang mga permit yung iba. Minsan 10 pwesto, isa lang ang mayor's permit nila. Ang intiba number 1 doon, ang gusto lang ni Mayor, kalinisan. Hindi nila ginawa yon. Then number 2, yung rentals, overpricing. Ang gusto lang ni Mayor, susunod sila. Although na kahit hindi sundan ng market code, basta yung price, afford ng mga manininda. Tapos yung pangatlo kasi, yung mga lahat ng mga daanan, lahat ng mga space, basta may space, pinapaupa ng paliparan. Ano ang mga kaganapang kaugnay ng pagpapasara ng Uptown Public Market? June 2020, nang nagpalabas ng Interim Cease and Desist Order o CDO ang Environmental Management Bureau ng DENR. Naglagay ang DENR ng concrete seals sa mga lagusan ng tubig ng palengke. Ngunit, tinanggal ang mga ito ng paliparan. Mga paglabag, RA 9275 o Philippine Clean Water Act of 2004 dahil sa kawalan ng discharge permit at wastewater treatment facility at ang maduming tubig mula sa palengke ay direktang lumalabas sa body of water o Tarlac River. Fine!
hanggang 200,000 pesos kada araw na lumabag sa CDO, PD 1596 o Philippine Environmental Impact Statement System dahil sa kawalan ng Pollution Control Officer at Materials Recovery Facility at kawalan ng discharge permit at hazardous waste generator. Fine hanggang 50,000 pesos sa bawat paglabag. Ayon sa DENR, dapat pigilan ang anumang aktibidad na nagdudulot ng polusyon sa palengke. Umapela ang paliparan sa DENR para mapawalang bisa ang CDO. Ngunit sa hiling na ito na temporary lifting order, natalo ang paliparan. October 10, 2022, nang sumulat ang DENR sa city government at humihingi ng suporta sa pagpapatupad ng kanilang CDO. Noong October 13, 2022, ay pinatupad na nga ang CDO o pagpapahinto sa anumang aktibidad sa palengke na magiging sanhi pa ng polusyon. Sa parehong petsa ay binigyan ng closure order sa paliparan alinsunod sa City Ordinance No. 021-1A, an ordinance prescribing the procedural guidelines in the revocation of mayor's permit and/or closure of non-compliant business establishments operating within the city of Tarlac and providing penalties for violation thereto. Dahil sa mga paglabag sa CDO, nag-request ang paliparan sa Regional Trial Court o RTC na mapawalang bisa ang closure order at maglabas ng injunction at TRO ang korte. Sa desisyon ng RTC, natalo ang paliparan. Sa kanilang motion for reconsideration, natalo muli ang paliparan. Nais nating ipaunawa na ang mga kaganapan sa Uptown Public Market ay bungsod ng mga pagpapatupad lamang sa mga direktiba at desisyon ng isang national agency. Pati na rin ang korte na siyang nagpatibay sa mga gawaing ito. Tali ang kamay ng lokal na pamahalaan na siyang inatasan na ipatupad ang mga national orders. Malinaw ito sa paliwanag ni Raffy Tulfo sa mga vendors mismo na nagpunta sa kanyang tanggapan upang idulog ang kanilang suliranin sa Uptown Market. Maraming mga lehitimong mga vendors dyan sa paliparan na lumipat na sa bagong pagawang palengke ng LGU gawa nga ng ayaw kumilos nung kasalukuyang nangangasiwa dyan. Mga bulante, yung mga sidewalk vendors, mga nagre-reklamo laban sa LGU na gusto mag-operate ng walang business permit at walang legal na dokumento. Yan ang dapat malaman ninyo, kaya kayo nagkakagulo dyan. Pali ang kamay ng lokal na pamahalaan na gustong tumulong sa inyo. Ang problema, nagsampa pa ng kaso yung sinasabing bagong kasalukuyan na nangangasiwa ng palengke. Ayan ang sitwasyon ninyo. Saan na ngayon nakakapagbenta ang mga vendors at makakapamili ang mga tao? Sa masigasig na pakikiusap ni Mayor Christy Angeles sa management ng RU Aquino Corporation, pinahintulutan ng pansamantalang pagtatayo ng mga pwesto sa kanila commercial center na tinawag na Rua Private Market, na ipagkakaloob sa mga manininda sa pamamagitan ng electronic raffle at sa mas mababang halaga ng renta. Ilang beses na nagkaroon ng pag-uusap ang mga manininda, Rua Market Management at City Government of Tarlac para sa matiwasay na paghahanap buhay sa nasabing palengke. Andito po kami para itama na kung ano ang mga maling nakaugalian at practice ng nakaraan. Andito po kami para tulungan kayo ayusin ang kalagayan ninyo dahil pagdating ng araw, kayo rin po ang makikinabang sa mabango, malinis, maayos na pamayanang pamilihan. Nasa kanya po ang kabutihan, kung ano pong gusto ng mga nagtitinda, kanyang sinusunod. Dapat kami ang sumunod sa kanya pero baliktad. Kung ano yung gusto ng mga nagtitinda, siya ang sumusunod. Ngayon po, yung mga pamamalakad ni Mayor, kamura nga, pati nga po sa payment namin. Sumunod sila, ang kinuha niyang RUA, sumusunod po sila sa payment na ayon sa market code. At kanya itong binabantayan. Opo, mababa po ang upa namin ngayon talaga. Nakitaan ng buong suporta at pagtupad sa mga kahilingan ng Tarlac City Government ang Rua Market. Gaya ng paniningil ng ayon sa market code rates, pagsasaayos ng mga pwesto ng mga manininda, pagsagawa ng electronic raffle sa mga pwesto,
Pagpapanatili ng kalinisan at iba pang hakbang alinsunod sa market code, sa kabila ng ito ay isang pribadong palengke. Tinitiyak ng lokal na pamahalaan sa direktiba ni Mayor Christie na natutupad ang mga ito sa pamamagitan ng monitoring at sa tulong ng City Economic Enterprise Management Office, Task Force Market, Public Order and Safety Office, City Engineers Office, at City Environment and Natural Resources Office. Tinutulungan po namin ang market na ito dahil meron po tayong sagutin sa ating mga maninda at mga mamimili. So, tumutulong po tayo sa cleanliness, orderliness, na nakapaloob po sa ating market code. Kasi yun po ang talagang mandato natin. Kailangan sumunod po tayo doon. So, nagpapasalamat po ako kay Madam Mayora Christie Angeles dahil hindi niya kami pinapabayaan sa pag-operate ng market. At napakalaking tulong po sa amin sa RUA Management, RUA Market, yung ginagawa nilang kampanya para matulungan kami. Habang ipinapatupad ang batas at mga kautusan, ay dalangin pa rin ng pamahalaang lungsod ng Tarlac na ipagpatuloy ng mahusay na mga manininda ang kanilang kabuhayan sa RUA Market. Nakaantabay pa rin ang City Government of Tarlac at sangguniang panlungsod ng Tarlac sa pamamalakad ng pribadong palengke dahil nakasalalay ang kapakanan ng mga manininda at mga mamimili. Hinihikayat na manatiling magtulungan ng lahat para sa kaayusan at kaunlaran ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Hangad ko lang po maangat ang kabuhayan ng bawat isang Tarlacenyo dito sa Tarlac City. Hindi ko po kakayanin ito mag-isa. Hindi po namin lahat ito kakayanin. Kailangan po dito tulong-tulong tayong lahat. I-like at i-follow ang Facebook page ng City Information Office para sa mga susunod na mga updates at mga lehitimong balita tungkol sa mga kaganapan dito sa City of Tarlac.